Maraming bansa sa mundo ang sadyang nangingibabaw kumpara sa iba. Hindi naman natin makakaila na ang bawat bansa ay may kakaibang bagay na siyang nagiging dahilan kung bakit sila nakikilala sa buong mundo. At yung mga bansa naman na may maraming bagay na mapagmamalaki ay sadyang kahanga-hanga. Kung sakaling may balak kang magbakasyon abroad, abay maaari mong i-consider na pasyalan ang bansang Brazil. Sa bansang ito, marami kang kakaibang bagay ang makikita at marami kang pwedeng ma-enjoy na talagang dito lang sa Brazil mararanasan. Lalong-lalo na ang mga exotic na bagay sa bansang ito. Ano pa ba? Abay hindi sila papahuli dyan. Keep me in your pocket like a beretta. Baka naman sabihin mo na na-clickbait ka. Parang gano'n na nga. Well, tama naman na ang kagandahan ng babae ay depende sa mata ng tao na nakatingin dito. Pero hayaan mo muna ako magpaliwanag. Kahit na meron tayong iba't ibang taste pagdating sa mga babae, di natin makakaila na base sa record, ang mga Brazilian woman ay nasa top ng mga pinaka-attractive na babae sa buong mundo. Pero bakit nga ba kakaiba ang ganda at alindog ng mga babae sa Brazil? Well, lahat yan ay dahil sa lugar kung saan sila nakatira. Ang Brazil ay isang tropical nation, kaya naman kayo manggidin ang kulay ng mga babae sa Brazil. Parang Pinay lang yan, kaso mas matangkad sila at mas sexy. Bonus na lang yung hinaharap nila. Ang kanilang glowing na kayumangging balat ay bumabagay sa kanilang tangkad at tindig. Kaya naman maraming lalaki sa iba't ibang bansa ang nagnanais makipag-date sa mga e-abab ng Brazil. Mapakulot man o straight na buhok, bagay pa rin sa kanila. May kulay man, blonde o simpleng itim lang. Bukod sa kanilang ganda, tila ba tradisyon na rin sa mga babae ng Brazil ang mag-maintain ng sexy at healthy na katawan dahil karamihan sa mga babae doon ay nais maging model o sumali sa mga pageant. Kilala din ang mga e-abab ng Brazil na confident na mga babae. Malalakas ang loob nila pagdating sa mga larangan ng pagpapaganda. Kung sakaling makarating ka sa bansang ito ay hindi malabong magnais ka rin makahanap ng jowa. Talamak din ang mga modelo at mga sumasali sa mga pageant sa bansang ito. Parang hobby na nila ang sumali sa mga contest pagdating sa mga pagandahan at pasiksihan. Kapag nagutom ka kung sakaling nakabili ka ng ticket ngayon papuntang Brazil, hindi mo mamimiss ang akay. Isa itong popular na meriendahin sa Brazil. Pero ano nga ba ang akay? Isa itong uri ng prutas na ginagawang merienda sa bansang Brazil. Di ako sure kung meron dito sa atin, pero sa bansa nila ay popular ang prutas na ito. Galing ito sa acai tree at sinasabi na meron itong kakaibang lasa. Para itong isang tart na medyo may lasang lupa. Parang nakakadiri pakinggan, pero hindi mo masasabi kung gusto mo ang isang pagkain hanggat hindi mo ito natitikman. Maaari mo itong makita na kinakain nila sa mga gilid ng beach sa bansang Brazil, sa mga coffee shop o sa mga juice bar dahil isa nga itong popular na merienda sa kanila. Ngayon pag-usapan natin ang isang lugar sa Brazil na dapat ay hindi mo mamintis puntahan kung sakali na magbabakasyon ka sa bansang ito. Ang Amazon Rainforest ay hindi lang basta-bastang gubat, kundi ito ang pinaka-diverse na rainforest sa buong planeta. Ibig sabihin ng diverse ay marami kang makikitang hayop at halaman sa kagubatan na ito, mapa sa lupa man, sa himpapawid at sa ilalim ng tubig. Ang Amazon Rainforest ay palaging sinasabi na matatagpuan sa bansang Brazil, pero ang katotohanan ay ang gubat na ito ay sobrang lawak at lagpas pa ng bansang Brazil ang nako-cover nito. Siyam na bansa ang hagip ng gubat na ito. Ibig sabihin, hindi lang ito sa Brazil. Ang lawak ng gubat na ito ay aabot ng 6.7 square kilometer. Ang dahilan kung bakit Brazil ang tinuturo tuwing nababanggit ang Amazon ay dahil 60% ng gubat na ito ay nasa loob ng border ng Brazil. Pagdating naman sa bilang ng hayop na nakatira sa gubat na ito, ay hindi pa natin masasabi sa ngayon yan dahil taon-taon merong mga bagong species ng hayop at halaman ang nadidiskubre sa gubat ng Amazon. Ang gubat na ito rin ay hindi pa namamapa ng buo magpahanggang ngayon. Sigurado na maraming tao na ang pumunta sa gubat na ito, pero sadyang masukal at napakalawak nito para magawa ng mapa. Marami nang naligaw sa loob ng Amazon dahil sa mga maling impormasyon at marami na rin nasawi dahil sa dalang panganib ng mga hayop at halaman na nakatira sa gubat na ito. Maraming klase ng nakakalasong hayop ang nakatira sa gubat. Mga hayop na susugod na lang sa iyo bigla at kahit na mga halaman ay meron ding
mga toxic o lason. Sa madaling salita, maraming pwedeng bumawi sa buhay mo kapag naligaw ka sa gubat na ito. Pero dahil curious palagi tayong mga tao, hindi sapat ang mga panganib na ito para pigilan tayo na pumasok at malaman ang sekreto ng kagubatan ng Amazon. Dahil naman sa malaking halaga na nakukuha sa mga punong kahoy, ang mga bansa na nakakasakop sa Amazon ay walang patawad sa pagputol ng mga puno at pag-uuling sa mga ito. Masama ang epekto nito para sa mga tribo na nakatira pa sa gubat, pati na rin sa mga hayop na native o dito mo lang makikita sa Amazon. Kapag nagpatuloy ang gawain ng mga tao sa mga kagubatan gaya ng Amazon Rainforest, darating din ang araw na wala nang matitira na kahanga-hangang bagay para sa mga susunod na henerasyon. Ang falls na ito ay papanisin ang lahat ng falls natin dito sa Pilipinas. Ang Iguazu Falls ay isang lugar na binabalik-balikan ng mga turista sa bansang Brazil. Ito lang naman kasi ang pinakamalawak at pinakamalaki na waterfall system sa ating buong planeta. Ang falls na ito ay matatagpuan sa pagitan ng bansang Brazil at Argentina. Kaya ibig sabihin dalawang bansa ang maaari mong bisitahin kapag nandito ka sa falls na ito. Maaari mo ring pagmasdan ang falls na ito mula sa himpapawid dahil nag-o-offer sila ng helicopter sa mga turista para lamang pagmasdan ang kagandahan ng talon mula sa itaas. Para naman sa mga turista na gustong makita ito ng malapitan, merong mga tulay para dalhin ka sa gilid ng talon na ito. Siyempre may entrance yung mga yan. Ang falls din na ito ay palagi na-feature sa mga Hollywood movies gaya ng Indiana Jones, Captain America at marami pang iba. Hindi lang Amazon Rainforest ang matatagpuan sa bansang Brazil dahil dito din matatagpuan ang pinakamalawak na wetland sa buong mundo. Ang tawag dito ay Pantanal. Ito din ang pinakamalawak na damuhan na may tubig sa buong mundo. Saan ka pa? Sa sobrang lawak din ito, aabot din ito sa kapitbahay ng bansang Brazil na Bolivia at Paraguay. Ang lugar din na ito ay isa rin sa mga pinaka-biodiverse. Halimbawa kapag tag-ulan dito, syempre babahain ito ng sobra. Yan naman ang pagkakataon para tumubo ang mga espesyal na aquatic plants. Kagaya din ng Amazon, isang katutak din ng uri ng hayop ang matatagpuan sa wetland na ito. Ang bansang Brazil ay hindi lamang isang malaking lugar na matatagpuan sa South America. Meron din itong bahagi ng mga coastal area sa kontinente. Meron ding mga archipelago sa Brazil kaya naman maaari mong ma-enjoy ang dagat sa bansang ito. Kasama na dyan ang Fernando de Noronha. Binubuo ito ng 21 isla na palagi din pinapasyalan ng mga turista. Marami mang isla sa archipelago ng Brazil. Iisa lang naman ang isla na kung saan may mga nakatirang tao. At yun ang pinakamalaki sa lahat. Ang ibang isla kasi ay bawal o pinagbabawal puntahan o kaya ay pasyalan dahil yan sa mga ilang batas. Lalong-lalo na ang National Marine Park nila. Taong 2001 ang UNESCO ay tinalaga ito na isang World Heritage Site dahil isa itong importanteng feeding grounds para sa mga tuna, sharks, turtles at iba pang marine mammals. Mas mabuti na nga ito na pinoprotektahan natin ang ilan sa mga mahalagang bahagi ng mundo, pati na ang ilang hayop na nakatira dito. Marami talagang pwedeng puntahan sa bansang Brazil, lalong-lalo na sa mga beach na matatagpuan sa lugar na ito. Dahil sa lawak ng Brazil, mahaba din ang kanilang coastline o mga baybayin. At ibig sabihin ng mahabang coastline ay marami ring beach ang matatagpuan dito. Subalit, ordinaryo din naman ang mga beach, lalo na't marami tayo niyan dito sa Pilipinas. Yun nga lang, merong natatagong beach na matatagpuan lamang dito sa bansang Brazil. Paano nasabing nakatago ito? Pues mahirap manotice ang beach na ito dahil sa malalaking sand dunes na nakapalibot dito. Ang beach na ito ay parang disyerto, tapos beach. Isa ito sa mga pinakamagagandang beach sa buong mundo. Nandito na kasi lahat, blue lagoons, calm beaches, at mga sand dunes. Kaya kung magbabakasyon ka dito, huwag mong kakalimutan isama sa listahan ang isa sa mga pinakamagandang beach sa buong planeta. Ang mga national park ay mga lugar na palaging binibisita ng mga turista kahit saang bansa man sila pumunta. Ano ba naman ang makita mo? Ang mga park na pinagmamalaki sa bawat bansa, di ba? May mga bagay kasi sa bawat bansa na dun mo lang talaga makikita. At sa bansang Brazil, yan yung Lencois National Park. Kung tutuusin, hindi lang ito isang magandang lugar dahil isa rin itong lugar na mahirap paniwalaan hanggat hindi mo pa ito nararating. Ang isa sa unique sa lugar na ito na makikita mo ay ang magkahalong natural na lupa at sand dunes na parang sa disyerto. Kapag nakita mo ito mula sa itaas, ay masasabi mo talaga na wala itong katulad kahit saang bahagi pa ng mundo.
Hindi lamang yan, dahil isa sa nakakagulat sa lugar na ito ay kapag pumunta ka dito ng tag-araw, tanging sand dunes lang at mga lupa ang makikita mo. Pero pag sumapit naman ng tagulan, napupuno ang lugar na ito ng mga lagoons, parang mga swimming pool sa gitna ng disyerto. Iniisip ng karamihan na Diyos ko, matutuyo din agad yan. Pero hindi, ang lupa sa lugar na ito ay may kakaibang rock layer, kaya hindi sinisipsip ng lupa ang tubig na naiipon sa lagoon. Mauubos lang ito kapag ito ay nag-evaporate na sa summer. Ang katangiang ito ay unique sa lugar na ito, kaya nga paborito din ng mga turista ang national park na ito. Makikita mo rin ang iba't ibang hayop dito, pati na ang mga endangered species na dito mo lang talaga makikita. Kaya naman kung may balak kang bumisita sa bansang ito, ay huwag mong papalagpasin ang national park na ito. Ang national park na ito ay medyo mabato kumpara sa national park na pinakita ko kanina. Ang lugar na ito ay mabangin na talaga namang matcha-challenge kahit ang pinakamahusay na mountain climber sa buong mundo. Kaya naman kung mapapadpad ka dito ay dapat isa kang hiker dahil maraming aakitin sa bahagi ng Brazil na ito. Ang mga bundok at plateau sa lugar na ito ay tumataas ng hanggang 900 meters at hindi rin papahuli ang lugar na ito pagdating sa mga exotic na hayop na maaari mong matagpuan. At siya na nga ang mga unique na bagay na dito mo lang matatagpuan sa bansang Brazil. Kung hindi ka pa nakakapag-like, nakaw hindi pa huli ang lahat. Kita-kits ulit.